Ugaliing magbasa, makinig ng mga bagay na pakipakinabang, at manood ng mga makabuluhang mga bagay. Dapat pinipili ang mga pinapanood sa TV. Siguro 85% ng mapapanood nyo sa Philippine television, nakaka-brain damage lang kayo, mabuti pag huwag na manood. Pero may mga matitino naman, piliin lamang. Pero yung mga pa-contest na A, pula, B, blue. Ano ang A? Ang sasagot pa ba? Blue. Meron pang green. Tapos pagtatawanan ngayon, tuwang-tuwa ang mga tao sa kanilang mga kamangmangan at mga kahibangan. Mga contest na walang kakwenta-kwenta, mga ililipat mo yung bola sa kabilang balde, takbo ka ng takbo, bola dito, bola doon, bola dito. Trabaho yun ng mga koneho. Mga lobong pinapaputok, mga tubig na pinapasabog, hindi yan para sa mga taong nag-iisip. Kaya napakalaki ng pananagutan ng multimedia sa kamangmangan ng bayan na ito. Dahil ating kinukonsinti ang kahibangan ng mga taong hindi marunong mag-isip. Sa halip na akayin ng marurunong ang mga mangmang, kinukonsinti at pinagsasamantalahan ng marurunong ang kamangmangan ng mga tao sapagkat yun ang napagkakaperahan nila. At siyempre ang relihiyon, tuwang-tuwa rin ang mga tao yung mangmang. Sapagkat sa kamangmangan nila, nagiging mahusay at mga importante ang mga theologians. Ang mga theologians lamang at ang mga mangangaralang nakakabatid ng mga kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya gustong-gusto ng mga yan, mangmang ang mga tao. At mas mahirap sila, mas mabuti. Dahil pag mahirap ang mga tao, mas mangmang at mas madaling akaying parang mga hayop na may tali. Kaya ayaw na ayaw ng relihiyon, ng population control, ng mga pag-aaral tungkol sa mga bagay na magpapayaman sa tao at magpapaunlad ng buhay, sapagkat ang isang bayang nakalugmok sa kamangmangan ay madaling alipinin. That's why we must also look at the oppressive works of religion even in our country, na ayaw ng mga pag-uusap, ayaw ng mga marurunong na mga pagpapalitan ng kuro-kuro. At kung masusunod ang simbahan maging sa panahon na ito, maraming ipagbabawal na babasahin o papanonoorin, hindi binibigyan ng karapatan ng taong mag-isip at pumili kung ano ang kanyang iisipin. Gusto nilang lagyan ng piring ang mata ng buong bayan upang maakay nila bilang isang bulag at hindi sila maubusan ng mga alipin. Yan ang ginagawa ng maraming relihiyon. Tungkulin ng isang taong naghahanap sa Diyos ang maghanap ng liwanag at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay liwanag at katotohanan, at ang katotohanan ay nagpapalaya. It is our highest objective that people are set free to become the fullest persons that God meant them to be, and not just to lead them on like blind people or like animals. It is important that we have an open mind, and it is your duty and privilege to continue to collect knowledge. Umiwas at mag-aksaya ng panahon sa mga walang kabuluhang mga usapan, mga walang kabuluhang mga palabas, mga pinag-uusapan na tao, chismis, buhay ng may buhay, na wala namang ikabubuti, nasusuong pa kayo sa gulo. Proverbs 11:30, he who wins soul is wise. Hindi evangelism to, ha? Hindi soul winning to. Wala pa noon ng Proverbs 11:30 times. But what does it mean to win soul? A soul is the center, the core of a person's being, so it means nothing but winning hearts and minds. Ang marunong na tao, sinisikap niya na kanyang makuha ang loob ng kanyang kapwa. Hindi lang para gamitin ang kapwang ito, sapagkat ito ang pinakamabuti, magkahulugan ng loob. Ang mga nilalang, magkapalagayang loob, at ang sa ganon, magkaisang loob para may magawang mabuti. When you speak, when you act, you either win friends or make enemies. You either endear or alienate yourself to others. And you either win admiration or contempt. You either open or close people's hearts to you. So review your soul winning. Kumusta po pagka kayo ba ay nakikisalamuha, nakikitungo sa mga tao? Ang ending ba nakakaaway nyo sila o nagiging kaibigan? Ang ending ba'y napalapit kayo sa kanya o lalong napalayo? Meron kasi mga tao sa talim ng dila at sa bagsik na mga pananalita, tuwing na lamang may nakakasalamuha, ang nagiging wakas, ayaw sa kanila. Kaya dapat i-review natin dito, am I winning souls? Sabi kasi, he who wins souls is wise. Why? Because a person who doesn't like you can use all of his energy against you. But a person who likes you can use his energy to help you. And don't you like that? Life is a matter of helping.
of receiving help and giving it. Walang taong nagkaroon ng malaking tagumpay na solo lang niya itong nakamtan. Lagi natin kailangan ng tulong ng iba para merong nangyari sa buhay natin. At ito isang katotohanan, ang tinutulungan natin ay yung taong gusto natin. So hindi ba naman napakabuting hangarin na magustuhan ka ng iyong kapwa? Hindi yung nainis sa'yo, pinagmamalaki mo pa that you are brutally frank, na tuwing darating ka na lang, ino-oppress mo ang lahat ng tao dahil sobra kang coercive, sobra kang oppressive, o kaya kinokontrol mo ang lahat, lagi ka na lang amo, kaya tamad-tamad mo, lagi ka na lang boss, walang makakagusto sa'yo, iiwasan ka. But a wise person wins souls. Finally, for today, Proverbs 14, verse 3. The wisdom of the prudent is to give thought to their ways. So, looking ahead to see what is coming is a mark of wisdom. Looking ahead to see the inevitable result of your words or deeds. Therefore, considering, reviewing, and examining your ways and style of doing things. Ang taong marunong, tumitigil, binibitawan ang ginagawa, nagmumuni-muni, at nag-iisip-isip kung ang paraan ng kanyang pamumuhay ay mabisa, mabuti, at mabunga. Kung nakita na natin ang paraan natin ng pagsasalita o paraan ng pakikitungo, paraan ng pagtatrabaho, paraan ng pamumuhay ay walang mabuting idinudulot, dapat huwag tayong mag-atubili na palitan ang ating mga pamamaraan. A wise person reflects and give thought to his ways. Iniisip niya, tama ba ako? Maganda ba ang pamamaraan ko? Epektibo ba ito? Tama ba ang pag-handle ko sa aking mga anak? Tama ba ang pakikitungo ko sa aking asawa? Tama ba ang pakikitungo ko sa aking mga manugang o sa aking biyenan o sa aking kapitbahay? Kasi malalaman nyo naman kung tama o hindi. Pag hindi tama ang paraan natin, para kayong nagsuot ng sapatos na naglalakad, ramdam na ramdam nyo kung may bato sa loob. At ganun ang buhay na hindi tama ang pamamaraan. Laging may sagabal, laging meron na lamang na sakit at dusa, laging may away, mga hinanakit at problema, laging may tensyon at pakikidigma. So hindi yun ang tamang paraan ng pamumuhay. So kailangan palitan. Para tayong nagmamaneho, nakaliko ka sa mali, at nag-isip-isip kang mali, therefore aatras ka, babalik ka doon sa pinagkamalian mo ng pagliko at simula ka uling itama ang iyong buhay.